Senatorial Candidate Rodante Marcoleta, number 38 sa balota, nagpatuloy po ng kanyang campaign sortie sa Quezon City. Ipinahayag niya ang biglaang pangangailangan ng mga Pilipino, lalo na sa murang serbisyo, gaya ng murang singil ng kuryente. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo? Pagkakaroon ng murang singil sa kuryente at iba pang serbisyo, kabilang yan sa iginiit ni Senatorial Candidate Rodante Marcoleta sa ginawang pagkamusta nito sa ating mga kababayan sa Quezon City nitong linggo. Kasabayan ng pustusang pag-iikot ng campaign sortie ni Marcoleta sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Marcoleta, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kailangan na nilang maamyendahan mga umiiral na batas lalo na sa usaping kuryente. Mas makakatulong nila ito para makabawas sa pasanin na rin na nararanasan ng karaniwang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Napakamahal po ng pangunahing bilihin ngayon. Ako si Sarada. Lalo na po ang pagkain. Totoo ay hindi. Masyado na po mataas ang presyo ng bilihin, samantalang ang kinikita po ay talagang halos hindi na umabot. Tama o hindi? Kumusta po ang presyo ng kuryente dito sa Quezon City? Ano po? Hindi po ba ninyo alam na nakalagay po sa batas na ginawa ng Kongreso kung ano ang pangunahing layunin ng batas sa kuryente? Iginit din ni Marcoleta na may umiiral na batas para magkaroon ng mas maayos na serbisyo kabilang ang patungkol sa kuryente. Anila, may mga batas ng umiiral matagal ng panahon ng kaso. Hindi na ito napagtutuunan ng pansin dahil sa iba't ibang mga bagay. Itong batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na nakararaan, nakasulat po letra por letra, idulot ninyo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po nakasulat. Kasabay niya na naging pagdalo din sa campaign sortie ng iba pang PDP laban senatorial candidate at ang naging pagdalo din ni Kiki Duterte na kung saan nagpahayag ng pagsuporta sa senatorial slate na PDP laban at hinikayat din ng maraming Pilipino na iboto ang PDP laban senatorial slate. Erlo Bringas para sa 100% ang balita. Oy, 6:20 AM na magsasagawa ko ng meeting de advance sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan, si Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta. At bukod sa Philippine Arena, bubuksan din ang Philippine Sports Stadium para sa mga dadalo sa pagtitipon. Magsisimula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Una nang naglabas ng traffic advisory ang Quezon City Government dahil sa inaasahang dagsa ng mga supporter ni Marcoleta sa campaign rally nito na original sana gagawin sa Quezon City Circle May 10. Pero sa halip na sa Quezon City Circle, inilipat na nga po ito sa Philippine Arena Complex para maiwasan ho na magkabuhol-buhol ang traffic at ma-accommodate ang mas maraming taong dadalo. In-estimate kasi dyan. Oo nga. So, mag-overflow yung circle. Kung circle yan, malamang kasi sentro yan eh. Oblong yung circle. Kaya inilipat sa Philippine Arena. At malamang hindi uusag dyan eh. Oo. Kasi pagka circle, magbabarang EDSA. Sa mga sasakyan pa lang, di ba? Yun! At bago ang meeting di avance, sunod-sunod ang mga ginawang motorcade ni Marcoleta sa Metro Manila. Noong nga pong linggo, ang campaign rally ng PDP laban sa Quezon City. At dyan ho, dumalo si Kiki Duterte. Dyan, tinetext ako eh. Asa ka namin? Hinihintay ka namin. Where are you? Sabi ko Sabi ko, sorry Kiki, I'm busy. Kasama pa niya ang kanyang nanay na si Hanilet Abansenya. Si Pang Hanilet naman, nag-text sa akin, Jen, sabi, andito si Nelson eh, saan ka? Hinahanap kayo ni Kiki, sabi gano'n eh. Sabi ko kay Kiki, hindi na ako puntaan ka pala yung nanay mo. Baka papagalitan tayo. Mahigpit po ang bilin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pamilya na suportahan ang kandidatura ni Kong Dante Marcoleta. Yun! Oo, asahan naman ang mabigat na dali ng trapiko dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga supporter. Diyan naman po ito sa
North Luzon Expressway. Ngayon po yan, mamayang hapon. Imagine niyo kung yan ay nangyari sa circle, ano? Nako, grabe. 6:22 a.m. Magbabalik pa